Mas kailangan yan ng ate niya. Hayaan mo na siya. Yan mismo ang mga salitang lumabas sa bibig ng sarili kong ina. Hindi pa sigaw, hindi galit. Sinabi niya, yon sa paraang kalmado, malamig, na parang pinag-uusapan lang niya ang panahon. Na parang ako, ang anak niya, ay isang bagay na pwedeng isantabi. Isang abala na kailangang tiisin. Ang sampal ng katotohanan na yon, hindi dumapo sa pisngi ko. Dumiretso ito sa puso ko. Nakatayo kami sa harap ng magandang bahay ng lolo ko sa Quezon City. Ang init ng araw, pero ang naramdaman ko lang ay ang lamig na nagmumula sa mga mata ng nanay ko. At siya, ang nanay ko, nakatayo siya doon na parang reyna, nakangiti. Yung ngiti na kabisado ko na sa loob ng 24 na taon. Yung ngiti ng isang kontrabida sa teleserye na alam niyang nanalo na naman siya. Yung ngiti na nagsasabing, nagkamali ako, pero tama pa rin ako. Inayos niya ang kanyang mamahaling bestida at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Na para bang ako ang dumi sa kanyang perpektong mundo. Siya ang feeling panalo. Siya ang laging panalo. At ako ang laging talo. Pero sa pagkakataong ito, may nag-iiba. Imbes na umiyak, imbes na magwala, huminga lang ako ng malalim. Tiningnan ko siya diretso sa mata. At sa isang saglit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ko. Hindi ngiti ng saya, kundi ngiti ng pagkaunawa. Yung ngiti na nagsasabing, sa wakas, malinaw na ang lahat. Nakita kong nagulat siya. Hindi niya inaasahan yon. Sanay siyang nakikita akong umiiyak. Sanay siyang ako ang laging nagpapatalo. Pero ngayon, chill lang ako. Dahil sa isip ko, may isang bagay na paulit-ulit na tumatakbo. Ako si Maya. 24 na taong gulang. At sa loob ng 24 na taon ng buhay ko, ako ang laging nagsasakripisyo. Mula 15 anyos, nagtatrabaho na ako. Nag-iipon para sa sarili kong gamit, sa sarili kong pag-aaral sa isang community college. Ako ang nagbabayad ng sarili kong upa sa isang maliit na apartment. Ako ang bumuhay sa sarili ko, habang ang lahat ng yaman at atensyon ng pamilya namin ay ibinubuhos sa ate kong si Bea. Siya ang may bagong kotse nung high school. Siya ang may magarbong debut. Siya ang may mamahaling gamit. Ako? Ang laging naririnig ko ay, pasensya na anak, kulang ang budget. Pero ang totoo, hindi kulang ang budget. Sadyang hindi lang ako kasama sa budget, pero okay lang. Tinanggap ko yon. Naging independent ako, naging matatag ako. Itinayo ko ang buhay ko nang hindi humihingi ng kahit isang kusing sa kanila. At yun ang akala nilang kahinaan ko. Yun pala, yun ang magiging alas ko. Ang hindi nila alam ay hindi lang kami tatlo ang nakatayo doon. Kasama namin ang lolo ko. Ang lolo ko na nagtayo ng isang construction empire mula sa wala. Isang taong hindi naniniwala sa drama. Isang taong ang basehan ay katotohanan at resibo. At ang hindi alam ng nanay ko ay may isang resibo siyang kinalimutan. Ang resibo ng isang itim na Ford Everest na nagkakahalaga ng halos 2 milyong piso. Isang kotseng binili ng lolo ko 3 buwan na ang nakalipas at ipinangalan sa akin. Ang tanong na binitawan ng lolo ko sa simula, Maya, bakit ka nakagrab? Nasaan ang SUV na ibinigay namin sa'yo? Yan ang mitya na magpapasabog sa lahat ng kasinungalingan nila. Yan ang simula ng lahat. Kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, na parang ikaw ang laging kailangang magparaya, i-like at i-share mo ang video na to, at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Dahil gusto kong marinig ang kwento ninyo, pamilya tayo dito. Simulan na natin. Pagpasok namin sa loob ng bahay ni Lolo, ang amoy ng lumang kahoy at mga libro ang sumalubong sa akin. Isang amoy na pamilyar. Isang amoy ng kapayapaan na biglang nabahiran ng kasinungalingan. Umupo kami sa sala, pero hindi ako mapakali. Ang lola Elena ko ay lumabas mula sa kusina, nagpupunas ng kamay sa kanyang apron, bakas sa mukha niya ang pagkalito. Pero si Lolo, nanatiling matigas ang ekspresyon. Umupo siya sa kanyang paboritong silyang gawa sa leather at ang buong atensyon niya ay nakatuon sa aking ina, si Cynthia. Gusto kong maintindihan, simula ni Lolo,
Ang boses niya ay kalmado pero mabigat. Nang binili ko ang sasakyang yon 3 buwan na ang nakalipas, partikular kong sinabi sa iyo na ayusin mo para makuha ni Maya. Sinabi mo sa akin na nakuha na niya. Sinabi mo na labis ang pasasalamat niya. Nagpadala ka pa nga sa akin ng litrato niya na nakatayo sa tabi ng kotse. Litrato. Ang salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa dibdib ko. Biglang may nag-iba sa hangin, nanlamig ang buo kong katawan dahil may naalala ako. Ang ngiti ng nanay ko ay nagsimulang maglaho. Ang pagiging kampante niya kanina sa labas ay unti-unting napalitan ng kaba na hindi niya maitago. Ang litratong yan! Nagsalita ako dahan-dahan habang ang mga piraso ng palaisipan sa isip ko ay nagdidikit-dikit. Ang litratong yan sa harap ba ng bahay ni Ate Bea kinunan, ang mukha ng nanay ko bigla itong namutla. Yung tipo ng pamumutla na alam mong may tinatago siyang malaki. Nagpatuloy ako at sa bawat salitang binibitawan ko, mas lumalakas ang loob ko. Kasi si Ate Bea, nag-post siya sa Facebook 3 buwan na ang nakalipas. Isang litrato niya kasama ang isang bagong-bagong itim na SUV. Ang sabi niya, regalo daw ng asawa niya. Ang daming bumati sa kanya. Kahit ako, nilike ko pa yung post na yon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Tanging ang tunog lang ng lumang orasan sa pader ang maririnig. At sa katahimikang iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang lahat ng pagtataka ko, ang lahat ng sakit, ang katotohanan ay lumabas na, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa isang simpleng Facebook post. Ang regalo na para sa akin, ang regalong hindi ko man lang nalaman na umiral, ay nasa kapatid ko pala sa buong panahong iyon. At ang nanay ko, ang sarili kong ina, ang nag-orkestra ng lahat. Siya ang nagsinungaling sa lolo ko. Siya ang gumawa ng kwento. Siya ang nagpadala ng pekeng larawan para pagtakpan ang ginawa niya. At sa sandaling iyon, ang sakit na naramdaman ko ay hindi lang dahil sa nawalang sasakyan. Ang sakit ay dahil sa katotohanang kaya pala akong lokohin ng sarili kong ina. Nang ganun-ganun na lang. Para maintindihan ninyo kung bakit nangyari ang lahat ng ito, kailangan ninyong malaman ang kwento ng pamilya namin. Hindi ito nagsimula sa isang SUV, nagsimula ito noong bata pa lang kami. Ako si Maya at may ate ako, si Bea. Mula nang isilang si Bea, 4 na taon ang tanda ko noon para akong naging anino sa sarili kong pamamahay. Si Bea ang golden child. Siya ang maganda, siya ang kaakit-akit, siya ang laging tama. Kapag nahihirapan siya sa eskwela, kinukuhanan siya ng private tutor. Noong ako ang nahirapan, ang sinabi lang sa akin ay, magsikap ka pa. Simple, ganun lang. Noong gusto niyang mag-aral ng ballet, piano at art lessons, bigla na lang nagkakapera ang mga magulang namin. Pero nung gusto kong sumali sa school band at kailangan kong umarkila ng instrumento, ang sagot sa akin, pasensya na, anak, hindi natin kaya. Kaya natuto akong huwag ng humiling. Natuto akong magtrabaho para sa lahat ng gusto ko. Sa edad na 16, nakuha ko ang una kong trabaho sa isang grocery store. Tagabuhos ng mga pinamili sa plastic bag hanggang sa mangawit ang mga braso ko. Inipon ko ang bawat sentimo. Ako ang bumili ng sarili kong school supplies, ng sarili kong mga damit, ng sarili kong lahat. Nung 17 si Bea at binangga niya ang una niyang kotse, 1 linggo lang ang lumipas. May bago na ulit siyang sasakyan. Noong ako naman, sa edad na 18, ay nakaipon para sa isang lumang-lumang Honda. Hiniram ito ng nanay ko para daw kay Bea. Ibinalik niya sa akin na may malaking UP sa fender. Walang sorry. Walang paumanhin. Para bang kasalanan ko pa na ipinahiram ko. Ang pattern na ito ay nagpatuloy hanggang sa pagtanda namin. Ikinasal si Bea sa edad na 22 sa isang magarbong seremonya na lahat ay sagot ng mga magulang namin. Ni hindi man lang ako inanyayahang maging bridesmaid. 6 na buwan ang nakalipas, inanunsyo niyang buntis siya at bigla na lang lahat ng usapan sa pamilya ay tungkol sa baby, sa nursery, sa kung anong kailangan ni Bea, sa kung anong gusto ni Bea. Samantala, ako,
Nagtatrabaho ng 50 oras kada linggo sa hotel. Umakyat ako mula sa pagiging front desk clerk hanggang sa maging assistant manager sa pamamagitan ng purong pagsisikap at determinasyon. Itinayo ko ang isang buhay na walang hinihingi mula kanino man. Akala ko nakatakas na ako. Akala ko ang distansyang nilikha ko ay magpoprotekta sa akin. Pero mali pala ako. Dahil sa harap ng lolo at lola ko, habang ang kasinungalingan ng nanay ko ay nakalantad na, naintindihan ko. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang takbuhin ko. Ang paboritismo, ang kawalan ng hustisya, palagi pala itong hahabol sa akin. Dahil hindi ito tungkol sa pera o material na bagay. Ito ay tungkol sa pag-ibig na hindi kailanman naging pantay. At ang sakit nito, mas malalim pa kaysa sa nawawalang SUV. Hindi ganun kasimple yan, ma, sabi ng nanay ko. Ang boses niya ay nagiging desperado na habang nakatingin siya sa lola Elena ko. Ang lola ko, nakadalasan ay mahinahon, ngayon ay may talim sa kanyang boses na bihira kong marinig. Hindi simple, sagot ni lola. Kinuha mo ang isang regalong para kay Maya, ibinigay mo kay Bea, at nagsinungaling ka tungkol dito sa aming lahat. Ano ang hindi simple doon, Cynthia? Pero ang atensyon ng lolo ko ay nasa ibang bagay, isang bagay na mas seryoso. Ang tanong ko ay, paano? Sabi ni lolo, ang boses niya ay mapanganib na tahimik. Ang sasakyan na yon ay nakarehistro sa pangalan ni Maya. Nasa akin ang mga papeles. Paano mo eksaktong nagawang ibigay kay Bea, gayong wala kang anumang legal na autoridad dito? Ang tanong na iyon ay parang bombang sumabog sa gitna ng sala. Dahil hindi na ito simpleng paboritismo, ito ay isang krimen. Ang mukha ng nanay ko ay dumaan sa iba't ibang kulay ng pula bago ito tumigil sa isang kulay rosas na puno ng pagkakasala. Tumingin siya sa sahig, hindi makatingin ng diretso sa amin. Sinabi ko sa dealership na may pagkakamali sa rehistro, mahinang sabi niya, halos pabulong, na dapat ay sa pangalan ni Bea mula pa sa simula. Nasa akin ang impormasyon ni Maya noong bata pa siya, kaya nagsagawa ka ng pandaraya, sabi ni lolo. Ang boses niya ay flat at walang emosyon. Isang katotohanan, hindi isang akusasyon. Pinfalsify mo ang mga dokumento para ilipat ang pagmamay-ari ng isang ari-arian na hindi sayo. Pandaraya. Falsification. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng regalo. Ginamit ng nanay ko ang pangalan ko, ang pagkakakilanlan ko, para gumawa ng isang ilegal na bagay. Ang bigat nito. Parang bigla akong hindi makahinga. Gaano kalalim ang galit niya sa akin para magawa niya ito? O hindi ito galit? Siguro, para sa kanya wala lang talaga akong halaga. Pamilya tayo, ulit ng nanay ko. Pero ngayon, ang salitang iyon ay parang hungkag, walang laman. Nag-aalaga tayo sa isa't isa. Hindi naman magagalit si Maya kung nalaman niya. Siya naman ang laging responsable. Si Bea ang nangangailangan ng suporta. At doon na ako natawa. Isang mapait na tawa na kahit ako ay nagulat. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may kotse, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Paano mo malalaman kung magagalit ako o hindi? Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong maging bukas palad. Kinuha mo lang kung ano ang hindi sayo para ibigay sa iba. Ang katwiran niya, ang paulit-ulit niyang katwiran, ay palaging pareho. Si Bea ang mahina. Ako ang malakas. Pero sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Hindi ako malakas dahil gusto ko. Naging malakas ako dahil wala akong ibang pagpipilian. Pinilit nila akong maging malakas. At pagkatapos, ginamit nila ang lakas na yon laban sa akin bilang dahilan para pabayaan ako at nakawan ako. Tumayo ang lolo ko mula sa kanyang silya. At sa isang saglit, nakita ko ang imahe ng isang taong mas bata. Ang taong nagtayo ng isang kumpanya mula sa wala. Ang taong hindi natatakot gumawa ng mahihirap na desisyon. Ang awtoridad sa kanyang tindig ay hindi maikakaila. Nasaan ang kotse ngayon? Tanong niya. Nasa bahay ni Bea, bulong ng nanay ko. 3 buwan na niya itong ginagamit. Tumango si lolo dahan-dahan.
Pagkatapos kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang sigaw, walang drama. Isang tahimik na determinasyon lang ang mababasa sa kanyang mukha. Kung gayon, sabi niya, panahon na para itama ang sitwasyong ito. Ang sumunod na 30 minuto ay parang isang panaginip. Para akong nanonood ng isang pelikula tungkol sa sarili kong buhay mula sa labas ng aking katawan. Ang lolo ko ay nagsimulang tumawag sa telepono na may kahusayan ng isang taong sanay magbigay ng utos. Kalmado, metodikal. Una, tinawagan niya ang kanyang abogado, ipinaliwanag ang sitwasyon tungkol sa pandaraya sa dokumento. Pagkatapos, tumawag siya sa non-emergency line ng Departamento ng Pulisya para i-report ang sasakyan bilang ari-arian na iligal na nailipat. At panghuli, tumawag siya sa isang towing company. Isang taong tila may utang na loob sa kanya mula pa noon. Ilang beses sinubukan ng nanay kong sumingit, "Wag, papag-usapan natin to." Pero sa bawat pagtatangka niya, isang pagtaas lang ng kamay mula kay lolo at isang tingin na kayang magpayelo ng tubig ang sumasagot sa kanya. Kaya tumahimik na lang siya sa isang sulok ng sofa para siyang isang batang napagalitan, unti-unting lumiliit. Lumapit ang Lola Elena ko at umupo sa tabi ko. Kinuha niya ang kamay ko at pinisil ito ng marahan. "Matagal na akong nagtataka," sabi niya. "Sapat lang ang lakas para ako ang makarinig. Maraming beses na hindi nagtutugma ang mga bagay-bagay. Mga regalo sa kaarawan na hindi nababanggit, mga pamasko na parang naglalaho. Magtatanong ang lolo mo tungkol sa isang bagay na ipinadala niya para sa'yo at palaging may paliwanag si Cynthia. Naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko, pero pinigilan kong tumulo ang luha. Gaano katagal na po, tanong ko. Ang mukha ng lola ko ay nabalot ng pagsisisi. Hindi ko alam kung gaano katagal. Maraming taon na, marahil. Dapat pala nagtanong ako ng mas maraming tanong. Dapat pala tinawagan kita ng direkta. Pero palaging may dahilan si Cynthia at gusto kong maniwala sa kanya. Ang pag-amin na iyon, mas masakit pa kaysa sa inaasahan ko. Lahat ng taon na inakala kong kinalimutan na ako. Na hindi ako ganun kahalaga para sa mga lolo't lola ko kumpara kay Bea. Lahat pala iyon ay hindi totoo. Ito pala ay maingat na isinagawa ng sarili kong ina. Ang kotse ay darating sa loob ng 1 oras, anunsyo ni lolo, pagkatapos ibaba ang kanyang huling tawag. "Salamat po," sabi ko. Pakiramdam ko ay hindi sapat ang mga salitang iyon. "Salamat po sa paniniwala sa akin." Lumapit si lolo at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ko. "Dapat mas nagmatsyag ako. Yan ang pagkakamali ko, Maya, at patawarin mo ako." "Hindi niyo po kasalanan," sabi ko. "Nagtiwala po kayo sa pamilya. Hindi dapat yan nagiging pagkakamali." "Hindi nga," sang-ayon niya. "Pero malinaw na sa pamilyang ito, ang tiwala ay nailagay sa maling tao." Bago pa man humupa ang tensyon sa loob ng bahay, isang malakas na tunog ng humaharurot na sasakyan ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Isang silver na sedan ang pumarada sa likod ng tow truck na kararating lang at umiskor ang mga preno nito. Bumukas ang pinto ng driver at lumabas si Bea na parang isang buhawi. Kitang-kita ang kanyang malaking tiyan sa ilalim ng kanyang designer na maternity dress. "Anong kalokohan to?" sigaw niya habang nagmamartsa papalapit sa SUV na nasa ibabaw ng tow truck. "Bakit nandito sa bahay ninyo ang kotse ko?" Ang driver ng tow truck na nag-aayos ng papeles ay sumulyap lang sa paparating na bagyo at matalinong nagpasya na bumalik na lang sa loob ng kanyang truck. Binuksan ni lolo ang pinto at humakbang palabas sa beranda. Ang kanyang tindig sa kabila ng kanyang edad ay puno ng awtoridad. "Ang kotseng ito," kalmadong sabi niya, "ay hindi kailanman naging sayo. Binili ito para kay Maya. Ibinigay lang ito sa iyo ng nanay mo nang walang pahintulot at ngayon, ibinabalik na ito sa tunay na may-ari." Ang mukha ni Bea ay nag-iba, puno ng galit. "Baliw ba kayo? Sinabi sa akin ni Mama na gusto ninyong lolo at lola na mapasa akin ito. Sinabi niya na hindi kailangan ni Maya ng kotse dahil malapit lang ang trabaho niya at nag-aarkila lang siya. Mas makatuwiran daw na sa akin mapunta dahil magkakaanak na ako." "Nagsinungaling ang nanay mo," simpleng sabi ni lolo.
gaya ng tila pagsisinungaling niya sa loob ng maraming taon. Lumabas si Cynthia, ang nanay namin, sa likod ni Lolo. Ang mukha niya ay namumutla sa takot. "Bea, anak, magpapaliwanag ako." "Magpapaliwanag ng ano?" sigaw ni Bea. "Na hinahayaan niyo silang kunin ang kotse ko. Ipinangako mo to sa akin, ma. Sinabi mong regalo to." "Regalo nga," desperadong sabi ng nanay ko. "Hindi lang talaga para sa'yo sa simula. Pero kailangan mo, anak. Mas kailangan mo kaysa kay Maya." Sa wakas, lumabas din ako sa beranda, pumwesto kung saan kitang-kita ako ng kapatid ko. "Pumasok ba sa isip mo, ate, na tanungin ako, nasabihin sa akin ng tungkol sa kotse at tingnan kung papayag akong ipahiram o ipagamit sa'yo? Pumasok ba sa isip ninyo na baka may sarili rin akong pangangailangan, sariling problema, sariling buhay na mahalaga?" Ang mga mata ni Bea ay tumitig sa akin na may purong kamandag. "Oh please, Maya, palagi kang self-righteous. Si Little Miss Perfect na hindi nangangailangan ng tulong. Akala mo mas magaling ka sa amin dahil sa magarbong trabaho mo sa hotel at sa malungkot mong apartment. Namumuhay ako ng ganito dahil wala akong ibang pagpipilian," sagot ko. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng sakit na dulot ng kanyang mga salita. "Hindi ako binigyan ng suportang ibinigay sa'yo." "Tama na," sabi ni Lolo. Tumingin siya kay Bea. "Gusto kong marinig mula sa'yo. Alam mo ba na ang kotseng ibinigay sa'yo ng nanay mo ay para kay Maya?" Nag-atubili si Bea. At sa pag-aatubiling iyon, nakita ko ang katotohanan. Naghinala ako. Sa wakas ay inamin niya. "Sabi ni Mama may konting kalituhan daw pero naayos na niya. Sabi niya, gusto ninyong lolo at lola na sa akin mapunta dahil sa baby." "At hindi mo kinuwestiyon yon?" tanong ni Lolo. "Hindi ba sumagi sa isip mo na may mali?" "Hindi ko inisip si Maya," sabi niya. Na-excite ako. Maganda yung kotse at kailangan ko. Umiling si Lolo. Ang entitlement, ang pakiramdam na karapat-dapat ka sa lahat, ay nakakagulat. Pumasok kaming lahat pabalik sa sala. Ang tensyon ay mas mabigat pa kaysa kanina. Umupo si Lola Elena sa kanyang karaniwang upuan. Ang mukha niya ay isang maskara ng pagkadismaya. Pero ang pagkadismayang iyon, ngayon ko lang napagtanto, ay hindi para sa akin. Ito ay para sa sarili niyang anak at apo. Bago kami magpatuloy, kinuha ng lolo ko ang isang notepad at isang ballpen mula sa drawer ng kanyang mesa. Umupo siyang muli sa kanyang silya na parang isang accountant na mag-o-audit. "Magsimula tayo sa pondo para sa kolehiyo," sabi niya. Namimilipit sa hiya ang nanay ko. Gaya ng sabi ko, "Pa, nagamit sa mga gastusin ng pamilya sa loob ng maraming taon. Kung gayon, may utang ka kay Maya na 700,000 piso," sabi ni Lolo habang isinusulat ito. "Gagawa tayo ng payment plan at ikaw, Maya," baling niya sa akin, "magkano ang ginastos mo para sa iyong associate's degree?" "Mga 250,000 piso po, 250,000, lahat-lahat," sagot ko. "Sa community college lang po ako at nagtrabaho ako habang nag-aaral. 250,000 na dapat ay sakop na ng pondong itinatag namin," sabi ni Lolo at isinulat niya ulit ito. "Teka," sabi ni Lola, kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-scroll. "May record ako ng mga perang ipinadala ko sa iyo, Cynthia, para ibigay sa 2 bata ng pantay. Mga regalo sa graduation, pera para sa kaarawan. Babasahin ko ba ang mga kabuuan?" "Ma, please," pakiusap ng nanay ko. Pero hindi nagpatinag si Lola. Sa sumunod na kalahating oras, isa-isa nilang binaybay ang bawat kaarawan, bawat Pasko, bawat milestone na naaalala ng mga lolo't lola ko na may kinalaman sa pera o regalo. Ang laptop na dapat ay graduation gift ko, pero napunta kay Bea. Ang mga tseke sa kaarawan na hindi ko kailanman nakita. Ang mga alahas mula sa lola sa tuhod na dapat ay paghahatian namin, pero lahat ay nasa jewelry box ni Bea. May paper trail sa panig ng mga lolo't lola ko, pero walang katumbas na resibo sa panig ko. Bawat item na binabanggit nila ay isang maliit na sugat na muling bumubukas. Nang matapos sila, ang hindi opisyal na tali ay nakakagulat, nakakayanig. Base sa mga record na ito, sabi ni Lolo,
Ang boses niya ay malamig at seryoso. At kasama na ang halaga ng sasakyang ito, ang tinatayang kabuuang halaga ng mga regalo at kontribusyon na para kay Maya na napunta sa ibang lugar, 2,800,000. Ang halagang iyon ay lumutang sa hangin na parang multo. Ang halaga ng mga oportunidad na ninakaw sa akin. Ang halaga ng mga pangarap na hindi ko man lang sinubukang abutin dahil akala ko'y hindi namin kaya. Tumingin ako sa nanay ko na napayuko na lang sa hiya. Tumingin ako kay Bea na nakanganga, hindi makapaniwala. Siguro, kahit siya, ay hindi alam ang tunay na laki ng tulong na natatanggap niya. Wala akong ideya, sabi ni Lola, ang boses niya ay nanginginig. Sa lahat ng taon na ito, akala namin tinutulungan namin kayong dalawa ng pantay. Ang tiwala ay nailagay sa maling tao, mariing sabi ni Lolo. Pero nagtatapos na yan ngayon. Humarap si Lolo sa nanay ko at kay Bea, ang kanyang ekspresyon ay matigas na parang bato. Heto ang mangyayari, sabi niya. Ang kotse ay naibalik na sa tunay na may-ari. Tapos na ang usaping iyan, ang pera na ninakaw mula kay Maya, hindi maibabalik lahat kaagad, pero kikilalanin ito at tutugunan. Ang ninakaw ay isang mabigat na salita pa, mahinang protesta ng nanay ko. Ito ang tamang salita, singit ni Lola. Kumuha ka ng perang ibinigay para sa isang tao at ibinigay mo sa iba ng walang pahintulot. Pag nanakaw yan, Cynthia, kahit anong pagpapaganda pa ang gawin mo. Nagpatuloy si Lolo na parang walang narinig. Makikipag-usap ako sa abogado ko ngayong linggo. Babaguhin ko ang aking estate plans. Ang aking huling habilin, ang mga pagbabagong gagawin ko, ay sasalamin sa realidad ng sitwasyon. Hindi sa katang-isip na ipinakita sa akin sa loob ng maraming taon. Biglang nag-angat ng ulo si Bea, ang salitang habilin o mana ay tila gumising sa kanya. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Lolo, ay ang inaasahan mong mana na inaasahan mo ay maaring maging ibang-iba sa iyong inaakala. Ang ibig sabihin niyan, si Maya ay makakatanggap ng nararapat na konsiderasyon para sa kung ano ang kinuha mula sa kanya. At ang ibig sabihin niyan, sino mang may problema sa kasunduang iyon ay malayang questionin ito sa korte. At sa puntong iyon, lahat ng impormasyong ito ay magiging isang public record. Ang banta ay mabigat. Namutla ang mukha ng nanay ko habang pinoproseso niya ang implikasyon, ang hiya, ang iskandalo. Hindi niyo pwedeng gawin yan, sabi niya. Hindi niyo pwedeng parusahan si Bea sa mga ginawa ko. Hindi ako nagpaparusa ng sinuman, sagot ni Lolo. Itinatama ko lang ang isang kawalan ng balanse na umiral ng napakatagal na panahon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bea na may halong awa. Inihanda ka para sa kabiguan, iha. Binigay sa iyo ng nanay mo ang lahat ng gusto mo nang hindi ka tinuturoang magtrabaho para sa mga ito. Ngayon, buntis ka, kasal sa isang lalaking walang matatag na trabaho, at hindi mo pa naranasang harapin ang tunay na konsekwensya ng iyong mga aksyon. Nagbabago yan ngayon. Hindi to makatarungan, sigaw ni Bea, na may mga luhang tumutulo na sa kanyang pisngi. Wala akong ginawang masama. Si Mama ang nagbigay ng kotse. Akala ko sa akin yon. May alam kang mali, sabi ko ng mahinahon. Inamin mo kanina, pero hindi ka nagtanong dahil ayaw mong malaman ang sagot. Isa yung pagpili, Bea, at ang mga pagpili ay may mga kahihinatnan. Bumaling siya sa akin, ang kanyang galit ay napalitan ng isang anyo ng pagmamakaawa. Kapatid mo ako, paano mo ito magagawa sa akin, magkakaanak ako, pamangkin mo? Wala ba yung halaga sa'yo? Sa wakas, ano nga ba ang gusto ko? Hindi ang pera, hindi ang paghihiganti. Gusto ko ng pagamin, sa wakas ay sabi ko. Gusto kong aminin ninyo ang ginawa ninyo. Gusto kong itigil ninyo ang pagsisinungaling tungkol sa pamilya natin para magmukha kayong mabuti. At gusto ko ng mga hangganan, totoong hangganan. Wala nang pag-asa sa akin na isuko ang mga bagay para kay Bea. Kung pipiliin kong tulungan si Bea sa hinaharap, iyon ay magiging desisyon ko. Hindi isang bagay na kinuha mula sa akin. Patas yan, sabi ni Lolo. Tumingin ako sa lola ko. At gusto ko ng isang relasyon sa inyong dalawa. Isang totoo, hindi yung sinala sa interpretasyon ni Mama. Tumayo si Lola mula sa kanyang upuan
at niyakap ako ng mahigpit. Palagi mong mayroon yan, apo. Hindi lang namin namalayan na ipinagkakait pala ito sa'yo. Ang linggong sumunod sa komprontasyon sa bahay ni Lolo ay isa sa mga pinakakakaiba sa buhay ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon akong pag-aari na ibinigay sa akin, hindi isang bagay na pinaghirapan ko ng husto. Ang SUV ay nakaparada sa apartment complex ko. Isang palaging paalala na sa wakas, may nagbago na. Ngunit kasama ng pagbabago ay ang gulo. Ang cellphone ko ay naging isang battleground. Nagpadala si Bea ng dos-dosenang mensahe mula sa mga umiiyak na pakiusap hanggang sa galit na mga akusasyon. Paulit-ulit na tumatawag ang nanay ko, nagpapalit-palit sa paghingi ng tawad at pagtatangkang makipag-ayos para maibalik ang lahat sa dati. Hindi ko sinagot ang alinman sa kanila. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong iproseso ang 24 na taon ng kasinungalingan. Ang tatay ko, nakapansin-pansing wala sa komprontasyon, ay sa wakas ay tumawag sa ika-4 na araw. Hindi magkandaugaga ang nanay mo, sabi niya. Ang boses niya ay may pagod na pagbibitiw na narinig ko sa buong buhay ko. Ang tunog ng isang taong matagal nang sumuko. Kung ganon, dapat pag-isipan niya kung bakit, kalmado kong sagot. Maya, sinisira nito ang pamilya. Hindi makatulog si Bea. Nag-aalala siya sa baby. Hindi mo ba kayang palampasin na lang to? Naramdaman ko ang dating pamilyar na hila, ang likas na ugali na ayusin ang mga bagay na maging tagapamayapa, pero nakilala ko na ito ngayon kung ano ito. Isang survival mechanism na hindi na nagsisilbi sa akin. Dad, alam mo ba kung magkano ang ninakaw sa akin sa loob ng maraming taon? Alam mo ba ang tungkol sa college fund, sa mga regalo, sa kotse? Ang kanyang katahimikan nagsabi ng lahat. Alam mo, sabi ko, ang realisasyon ay parang isang suntok sa sikmura. Alam mo, at wala kang sinabi. Sinubukan kong banggitin, pero palaging may dahilan ng nanay mo. Gusto mong iwasan ng gulo pagtatama ko. May pagkakaiba yon. Ang pagpapanatili ng kapayapaan ay mangangahulugan sana ng paninindigan para sa kung ano ang tama. Ang ginawa mo ay hinayaan ang kawalan ng katarungan para maiwasan ang mga hindi komportabling usapan. Tinapos ko ang tawag. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mayroong suporta. Ang mga lolo't lola ko ay nag-set up ng isang educational fund para sa akin. Nag-enroll ako sa isang online bachelor's program sa hospitality management. Isang bagay na matagal ko nang pinapangarap pero akala ko'y imposible. Pagkatapos ng mga linggo ng hindi sinasagot na mensahe, tumigil na rin sila sa pag-abot. Hanggang isang araw sa buwan ng Mayo, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang email galing kay Bea. Ang unang direktang komunikasyon namin mula nang maganap ang komprontasyon. Gusto kong makipag-usap, sabi sa sulat. Hindi para humingi ng kahit ano, para lang makipag-usap. Sa tingin ko, may utang akong sorry sa'yo. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Isang bahagi sa akin ay gustong baliwalain ito. Ngunit may isa pang bahagi na naaalala na si Bea ay produkto rin ng manipulasyon ng aming ina. Pinalaki siyang maniwala na ang pagkuha mula sa akin ay katanggap-tanggap. Kape sa susunod na weekend, reply ko. Sa isang pampublikong lugar, walang kasamang mama. Ang sagot niya ay dumating sa loob ng ilang minuto. Salamat, darating ako. Ito ay isang maliit na hakbang, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang maliit na pag-asa na marahil posible pa ring magkaroon ng pagbabago. Ang pagkikita namin ni Bea ay dahan-dahan at maingat. Sa isang coffee shop sa neutral na lugar. Nag-usap kami. At sa unang pagkakataon, totoong nag-usap kami. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang entitlement. Nagsimula siyang mag-therapy para harapin ang mga isyong ito. Sinusuportahan ko ang kanyang mga pagsisikap, ngunit may malinaw na mga hangganan. Ang nanay namin ay nahirapan sa bagong dinamika. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan namin ng mga hangganan. Pero kami ni Bea, matatag na kami. Ang pamilya ay hindi nasira. Ito ay muling binubuo sa isang bagay na mas malusog. Isang taon pagkatapos ng komprontasyon sa SUV, nagtapos ako sa aking online bachelor's program.
na may karangalan. Nagkaroon ng isang maliit na selebrasyon sa bahay ni Lolo. Ang mga lolo't lola ko, ang mga magulang ko, at si Bea kasama ang kanyang baby na si Stella, lahat sila ay nandoon. Ang mga tao ng pagnanakaw at panlilinlang ay nag-iwan ng marka sa aming pamilya. Ang reputasyon ng nanay ko sa aming mga kamag-anak ay permanenteng nasira nang lumabas ang katotohanan. Ang pagsasama ni Bea at ng kanyang asawa ay dumaan sa matinding pagsubok sa pananalapi nang wala na ang tulong mula sa nanay namin. Ang mana na inaasahan nila ay binago upang sumalamin sa katarungan. Napilitan silang itayo ang sarili nilang buhay. Habang nakatayo ako sa sala ni Lolo, hawak ang aking diploma, tinitingnan ko ang pamilyang sa wakas ay natutong tratuhin ako ng may paggalang. Naramdaman ko ang pagiging proud, hindi lang para sa degree, kundi para sa paglalakbay na nagdala sa akin dito. Pauwi ng gabing iyon sakay ng aking SUV. Ang SUV na ibinigay sa akin ni Lolo at sinubukang nakawin ng nanay ko. Inisip ko ang lahat ng nagbago. Mula sa pagiging invisible, ngayon ay nakikita na ako. Mula sa pagiging ninanakawan, ngayon ay sinusuportahan na. Mula sa pagiging mag-isa, ngayon ay bahagi na ako ng isang bagay na totoo. Ang paghihiganti na nakuha ko ay hindi ang dramatiko at kasiyasyang uri mula sa mga pelikula. Ito ay mas tahimik, mas malalim. Ito ay ang paghihiganti ng pamumuhay ng maayos. Ang pagbuo ng isang buhay na nagpapatunay na palagi akong karapat-dapat sa pagmamahal, suporta at paggalang. At habang ipinaparada ko ang aking sasakyan at tinitingala ang apartment na nakuha ko sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap, alam ko na ito ay simula pa lamang. Ginugol ko ang buong buhay ko bilang isang taong laging natatalo sa kanyang kapatid. Ngayon, sa wakas, ako na ang nanalo.